Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Lagi niya tayong idinadako sa lugar na ito upang sambahin siya. At maganda doon pag sinamba natin siya, nadarama natin ang presensya ng Panginoon. Amen. Tayo po'y muling tumayo at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Minsan pa, Banal na Espiritu, samahan mo kami, Panginoon. At manalangin namin, Panginoon, na ikaw ang mangusap. Hindi ako, Diyos, kundi ikaw, Panginoon. At ang bawat salitang aming mapapakinggan, Panginoon, ay tumimo sa aming puso't kaisipan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen, amen, amen. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. May kalayaan pa tayo nakasasamba, nakapupuri, nakalalapit sa ating Panginoon. Amen? Sino po dito ang pinagpapala ng Panginoon? Amen. Lahat po tayo halos na pinagpapala lagi ng Panginoon. Amen. Ito nga pong mensaheng ito ay may pamagat, si Jesus ba ang captain ng buhay mo? Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsumikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang inyong mga pangangailangan. Amen. Sino gusto dito na ibinibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan? Gawin niyo yung captain ng buhay niyo, ang ating Panginoon. Amen. Ang sasakyan, kapag walang driver, hindi aandar. Siyempre naman. Ang estudyante na walang teacher ay hindi matututo. Ang team na walang coach ay bihirang manalo. No? Yung Gilas. Bihirang manalo. May coach naman, no? Ang team na walang coach ay bihirang manalo. Gayon din ang ating mga buhay. Kung gusto nating tumakbo ng maayos ang ating mga buhay, kailangan may nagko-control sa ating mga buhay. Hindi pwedeng tayo ang ko-control ng ating buhay. No? Kaya madalas, nadidismaya o nagkakamali ang tao kasi ang alam natin, tayo ang may control ng ating buhay. Kaya tayo nagkakamali. No? Pero kung si Jesus ang may control ng buhay mo, kapatid, yun yung pinaka-the best na desisyon na gagawin mo. Na gawin mong nagko-control ng buhay mo ay si Jesus. Muli, tanong ko kayo mga kapatid, sino ang may control ng buhay ninyo? Ang sabi ng Mateo 6:33, ibinasa natin, ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos. No? Pagharian daw po tayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At ibibigay niya sa atin ang ating mga pangangailangan. Kaya ang tanong ko kanina, sino dito ang gusto ng yung pangangailangan natin ibinibigay ng Panginoon? Amen? Ang sabi doon, mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. May tinutukoy. Kanino tayo mamumuhay ayon dun sa kalooban niya? Sino yun? Si Jesus. Amen? Kung nais nating mabago ang ating buhay mula sa emptiness o kawalan patungo sa masagana at nag-uumapaw ng pagpapalang o ng nag-uumapaw ng napagpapala sa ating mga buhay, unang punto, ibigay mo kay Jesus ang lahat ng buong kontrol sa buhay mo. Yun ang unang punto natin. Ibibigay mo ang buhay mo ng buong buo sa ating Panginoon. Gawin mo siyang nagko-control. No? Siya nagko-control. Isang magandang halimbawa nito ay si Simon Pedro. Nang pahintulutan daw niya na gamitin ni Jesus ang kanyang bangka habang ito'y nangangaral sa tabing dagat. Sino daw ang magandang halimbawa? Si Simon Pedro. Mangingisda kasi siya. At nangangaral ang ating Panginoon, hinayaan niya na sumakay ang Panginoon dun sa bangka niya upang makapangaral sa tabi ng dagat. Ang sabi ng Luke chapter 5 verse 4 hanggang 5, ang sabi ng Bible, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Pedro, pumalaot kayo at ihulog ang malambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro,
Magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ang sabi. Ngunit dahil sinabi ninyo, iuhulog ko muli ang aking mga lambat. Sabi ni Pedro. Pagkatapos ng kanilang pagsunod, kasi sumunod ano ba ginawa? Wala ngang huli. Panginoon, magdamag po kaming nagpagod. Tapos sasabihin mo, pumalaot uli kami at manghuli, ilaglag ang aming lambat, wala ngang huli. Tapos isa pa doon, yun ang kanyang hanap buhay. Alam niya kapag kaganon, walang mahuhuling isda. Pero pansinin niyo sinabi ni Simon Pedro, ngunit dahil sinabi ninyo, gagawin ko. Gagawin ko. Mga kapatid, pagpapakita yon ni Simon Pedro ng pagsunod sa ating Panginoon. Tingnan ninyo, pagkatapos ng kanilang pagsunod, ang sabi ng verse 6 at verse 7, ang sabi, gayon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng napakaraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamang mga nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Amen? O tingnan ninyo. Anong bunga ng pagsunod? Anong bunga ng pagbibigay sa Panginoon ng control? Kasi si Simon ang may control Alam niya, bilang isang mangingisda, alam ko ang sitwasyon kapag may huli at walang mahuhuli. Magdamag kaming walang nahuli, nagpagod kami, Panginoon. Walang huli, tapos sasabihin mo, ihulog. Pero sabi ni Pedro, ngunit dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin ko. Anong bunga? Abay, 2 bangka na halos lumubog. Bakit? Sa dami ng huli. Nakita ninyo? May bunga pala ang pagsunod at pagbibigay. No? Paano kaya kung pinagdamot ni Pedro yung kanyang bangka? Panginoon, huwag kang sasakay sa bangka ko. Di ba merong ganon? Hindi pwedeng gamitin ang bangkang ito. Ang bangkang ito ay panghanap buhay. Hindi pwedeng sumakay ka dito para mangaral. Tingnan ninyo, may bunga ang pagsunod at pagbibigay sa Panginoon ng buong kontrol. Kapatid, kung nais mong maranasan ang nag-uumapaw na kasaganaan mula sa kawalan at sa kasalatan, kailangan nating pasakayin si Jesus sa ating mga bangka. Ano daw? Kung gusto nating maranasan ang nag-uumapaw na biyaya ng ating Panginoon, kailangan nating pasakayin si Jesus sa ating mga bangka. Pastor, wala naman akong bangka. Ano ba ang bangka ng bawat isa sa atin? Ano ba ang ating mga bangka? Ang ating mga bangka ay ating mga kinabubuhay o ang ating kabuhayan, ang ating hanap buhay. Yan ang ating bangka. Ang ating bangka, sabi ko nga, yung ating kinabubuhay, ang business mo, kung ikaw ay businessman, yan ang bangka mo. Sino dito businessman? Taas ang kamay. Businessman. Walang businessman. Kung yan ang hanap buhay mo, yan ang bangka mo. Kung ikaw ay namamasukan, yan ang bangka mo. Kasi diyan mo kinukuha yung income mo Di ba si Pedro, saan siya kumukuha ng income? Sa pangingisda. O ikaw, kapatid, namamasukan ka? O yun ang bangka mo. Okay? Lahat ng napagkukuha na natin ng ating income o pinagkakakitaan para sa ikabubuhay mo at ng pamilya natin, yan ang bangka mo na dapat pasakayin mo si Jesus at gawin mo siyang captain ng buhay mo o ng bangka mo. Kapatid, gusto niyo ba ng nag-uumapaw na buhay na pagpapala? Gawin mo siyang kapitan. Hindi ikaw ang may control. Siya. Sino? Si Jesus. Si Jesus. Ano ba ang kahulugan ng pasakayin si Jesus sa ating bangka? Ano nga ba ang kahulugan? Ibig sabihin nito, ihahandog mo sa Diyos ang lahat ng pinagkakakitaan mo. Siya ang dapat na nagpapatakbo ng buhay mo. Kapatid, ano ngayon ang pinagkakitaan mo?
Sino amo diyan? Ikaw ba o ang Panginoon? Pastor, ako nagtayo nito eh. Ako may gawa nito. Ako namuhunan ng business na ito. Hindi ang Panginoon, kapatid, ang Panginoon. Pinagtiwala lang sa iyo yan. Nang mamasukan ka sa trabaho, pastor, namasukan ako, nag-aral ako. Hindi ang Panginoon ang may gawa nun. Kapatid, ang Panginoon na nagbigay ng talino sa iyo para ka makatapos. At ang Panginoon din ang nagbigay ng pabor upang tanggapin ka sa iyong hanap buhay. Amen? Kailangan pasakayin natin si Jesus sa ating mga bangka. Sabi ko nga, ano ba mapahulugan ng pasakayin si Jesus sa ating bangka? Ibig sabihin, inihahandog mo sa Kanya. Sa Diyos ang lahat ng pinagkakakitaan mo. Panginoon, ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sino dito na yung kanyang hanap buhay, nakikita niya na hindi kanya? O kung naiisip mo man na ito'y galing sa iyo, naiisip mo, kung wala ang Diyos, hindi lalago ito. Hindi lalago ito. Alam nyo, nung kami may tindahan, tabi-tabi, doon, noong panahon namin, may tabi-tabi yung mga tindahan sa amin. Tabi-tabi. Pero dumating yung pagkakataon nang pinapasok namin ang salita ng Panginoon sa aming bahay. Nagkaroon ng gawain sa aming bahay. Yung aming tindahan, tabi-tabi. Gumanong ka nga, parang tindahan pa ganun-ganun. Pero alam niyo, blines ng Panginoon yung tindahan na yun. Bakit? Kasi binigay namin yung buong control sa Panginoon. Pag-araw ng Huwebes, dahil may gawain, sarado ang tindahan. Hindi namin iniisip na kailangan kumita at may babayarang upa. Sarado ang tindahan. Pag-araw ng Linggo, sarado rin ang tindahan. Pag-araw ng Linggo, dun malakas ang tindahan. Tama po? Pero alam niyo, pinagpala ng Panginoon yung tindahan. Bakit? Binigay namin ni Belia yung buong control sa Panginoon. Isasara ang tindahan at bahala ang Panginoon. Bahala ang Panginoon. Di ba nakwento ko sa inyo, natuwan-tuwa yung mga namimili sa amin. Kapag nakikita nila yung lalagyan ng barya, nakaganon yung barya, nag-uumap. Hinaagis ko nga eh. Noong mga panahon na yun, hinaagis ko. Ano ibig sabihin? Binigay mo kasi yung buong control sa Panginoon. Kaya ang Panginoon, ibe-bless niya. Kasi siya may control eh. Tama? Ang Panginoon pala ang manager. Sa tingin ninyo, kapag ang Diyos ang nagmamanage ng ating mga anak buhay, malulugi kaya? Hindi, kasi siya nagmamanage. Tama? Pero tayo, kapag tayo nagmamanage nito, nagtatagumpay tayo, kaya lang tingnan ninyo, minsan, maraming pagkakamali. Maraming pagkakamali. Pero kapag ang ating hanap buhay, inihandog natin sa Diyos at sinabi natin, Panginoon, hindi ito akin, ito'y iyo, ikaw ang mamahala nito. Kapatid, maniwala ka, mararanasan mo kung ano ang naranasan ni Pedro. Sino dito ang gusto na nag-uumapaw na biyaya? Huli. Ay, salamat. Hayaan natin ng Diyos ang magpatakbo ng ating mga buhay. Gawin natin siyang kapitan. Captain. Ibig sabihin nun, ako, nakasakay lang, siya nagmamaneho. Siya ang driver. O sa wag yung bangka. O siya ang driver ng buhay mo. Gawin mo ang driver ng buhay mo ang Panginoon. Kapatid, kapag ginawa natin driver ng buhay natin ang Panginoon, tandaan po natin, hindi tayo mapapahamak. At yung hanap buhay natin, ibe-bless ng ating Panginoon. Tingnan ninyo, mayroon sa Bible na nakita niya, nung pinagyaman siya, nakita niya na lahat ng ito galing sa kanya. Ayan, mayaman na ako. Ano sabi niya? Ayan, mayaman na ako. Ako. Hindi na ako magugutom. Sisirain ko ang aking lumang kamalig, akin. At magpapatayo ako na naman, ng bago. Upang dun ko ilalagay ang lahat ng aking ani. Ang sabi niya,
At wala na lang akong gagawin kundi kumain, uminom at magpakasaya. Tingnan niyo na, pinagpala siya pero nakita niya, hindi ang Panginoon ang nagpapala. Anong sabi? Ako, siya. Pero anong sabi ng Panginoon? Hangal. Sa gabing ito, kukunin ko ang buhay mo, sino ang makikinabang ng lahat ng kayamanang pinundar mo? Kita niyo yun? Dahil puro siya ako. Hindi niya nakita dahil sa Diyos. Kapatid, anong sabi ng Panginoon? Hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang buhay mo. Oo nga, no? Napansin niyo yun? Dapat bawat ginagawa natin, bawat hanap buhay natin, pagpapala, nakikita natin galing to kay Lord. Gaano man niyang kalaki? Galing to kay Lord. Thank you, Lord. Nagte-thank you, Lord ba kayo? Yung hininga nyo ba kanina, pag gising nyo, sinabi nyo sa Panginoon, thank you, Lord, may hininga pa ako. Amen? Hallelujah. Ano pa? Maaring tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay, subalit hindi mo pa ibinibigay sa Kanya yung full control. Kasi merong mga mananampalataya, tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Pero Panginoon, huwag mong pakikialaman ng business ko. Akin lang yun. Huwag ka dun. No? Kasi may kinalaman saan? Sa pagbibigay. Kaya Panginoon, akin lang yun. Huwag mong pakikialaman yun. Hindi, pag tinanggap mo si Jesus, gawin mo siya. Siya lahat ang may control. Sa Kanya lahat. Amen? Tayo, tagasunod lang at katiwala. Lahat, isipin natin mga kapatid, lahat ng nasa sa atin, tayo ay katiwala lamang ng ating Panginoon. Maaring pinagtiwala mo na sa Panginoon ang iyong kaligtasan. At tapat na dumadalo at naglilingkod sa church. Nasa church na nga. Pero pagbalik mo sa trabaho kinabukasan, si Jesus pa din ba ang pinagtitiwalaan mo? Kasi merong mga mananampalatayang ganon. Christian lang siya kapag Sunday. Mananampalataya lamang siya ng Panginoon kapag araw ng pagsamba. Pero kapag pumasok na sa kanyang hanap buhay, naiiwan si Jesus. Kaya sabi ko hindi nakikita sa buhay si Kristo. Natandaan niyo yung patotoo ko noon? Nung nandun pa kami naghanap buhay pa kami ng daddy, tapos dumalo kami ng isang gawain ng mga mananampalataya. Dumating kasi isang mangangaral mula sa Amerika. Dumalo kami. Nakita namin yung aming kasamahan sa City Hall, nandoon. Christian ka pala. Oo, ikaw din. Christian ka pala. Kita nyo, hindi halata. Hindi niya halata na Christian kami. Hindi rin namin halata na Christian siya. Kita niyo yun? Naiiwan si Kristo. Saan? Sa bahay. Yung pagiging mananampalataya. Kaya sabi niya, Christian ka pala. Tapos naisip ko, Christian pala siya. Bakit ayaw niyang patakbuhin yung papel namin nang walang lagay? Kasi hindi tatakbo yung papel mo nang walang lagay. Nung panahon na yun, ewan ko ngayon, wala na ako dun Tapos marahil bumalik naman sa kanyang isipan, Christian pala sila, bakit sila naglalagay? Dalawa. Nakita nyo? Pwede palang mananampalataya na naiiwan yung pagiging mananampalataya sa bahay, nagiging Sunday, Christian. Kapatid, hindi pwedeng ganun. Kailangan, linggo, hanggang sa susunod na linggo, sa pagbabalik natin sa Panginoon, sa pagbabalik natin sa church, mananampalataya tayo. Kasama natin si Kristo sa ating mga hanap buhay. Saan man tayo pumunta, siya ang may control sa ating mga buhay. Amen. Hindi pwedeng Sunday Christian ka lang. Babalik tayo kay Pedro. Balik tayo kay Pedro. Nang ibigay ni Pedro kay Jesus
sa ating Panginoon, maging ang kanyang trabaho, ano ang resulta? Siya'y napagpalang lubos ng Panginoon. Kasi binigay niya eh. Panginoon, sige, sakyan mo ang bangka. Gamitin mo. Ang sabi, pinagpalang lubos si Pedro. Pero wag nating kalilimutan ang mga nauna. Nauna muna na ang pagsunod ni Simon Pedro sa sinabi ni Jesus sa kanya bago naranasan yung tagumpay niya sa kanyang hanapbuhay. No? Huwag nating kalilimutan ang pagkakasunod-sunod ng kaganapan bago naranasan ni Pedro ang pagpapalang lubos ng kanyang buhay. Ano ba una? Pinagamit ni Pedro ang kanyang bangka sa Panginoon. Nangaral na sinabi ni Jesus na pagkatapos mangaral, tsaka sinabi ni Jesus na pumalaot muli at manghuli ng isda. Sinabi ni Pedro sa Panginoon, magdamag po kaming nagpagod, walang huli, pero dahil sa sinabi nyo, gagawin ko. Ang kasunod nito'y pagpapala, mga bangkang halos lumubog dahil sa huli. Kadalasan ang susi ng katagumpayan ay ang taliwas daw. No? Kadalasan yung susi ng ating katagumpayan ay taliwas sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa. Tulad ni Pedro, di ba taliwas yung nagaganap? Alam niya, bilang mangingisda, walang mahuhuli. Sabi ko nga kanina, walang mahuhuli. No? Taliwas. Alam niyo yung pagkaganon? Pagtitiwala. Pagtitiwala sa Panginoon. Halimbawa, doktor ka. Sinabi ng Panginoon, pagagalingin kita, huwag kang uminom ng gamot. Bilang isang doktor, alam mo kung anong gagawin mo pag may sakit ka. Ano yun? Anong gagawin mo pag may sakit ka? Uminom ng gamot. Magpakonsulta. Pero narinig mo, sinabi ng Panginoon, pagagalingin kita. Pagka ganon, kailangan buo yung pagtitiwala mo, anuman yung profession mo. Kasi mas higit yung alam ng Diyos kaysa sa ating mga kaalaman. Amen? Si Pedro, una niyang binigay kay Jesus yung full control ng kanyang hanap buhay o trabaho. Bunga nito, pinagpala ng Diyos ang kanyang hanap buhay. Sa isang kahanga-hangang pangyayari, mula sa walang huling isda, naging mga bangkang halos lumubog sa dami ng huli. Gusto ba natin maranasan ang tulad ng pangyayari kay Pedro? Gusto nyo ba? Ang sabi, pasakayin mo si Jesus sa bangka ng buhay mo at simulan mo siyang gawing kapitan ng buhay mo. Kapatid, hindi tayo ang may kontrol ng ating buhay. Dapat si Jesus. Amen? Kaya nga ang sabi, doon sa ating binasa, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Kasunod pa lang doon yung and all these things. Di ba? May una but seek first the kingdom of God and His righteousness. Sinabi doon ba pagpapala agad? Hindi. Seek, hanapin. Yung alin? Yung kaharian ng Diyos. And His righteousness. And all these things shall be added unto you. Gusto ba natin nung all these things? Gusto nyo ba nung all these things? Kapatid, gawin mo. Hanapin mo ang kaharian ng Diyos sa kanyang katwiran at ang pagpapala idaragdag ng Panginoon. Minsan gusto lang natin yung all these things. All these things, pero ayaw mong gawin si Jesus ang may control ng buhay mo. Gusto mo lang pagpalain ka ng Panginoon. Gusto mo lang pagalingin ka ng Panginoon. Kung may sakit ka, bakit hindi mo siya gawing doktor ng buhay mo? Tama. May sakit ka. Tinanggihan ka na ng marami. Hindi ka na, wala nang lunas. Bakit hindi ka lumapit dun sa doktor ng mga doktor? Amen?
O kung nalulugi ang buhay mo, lahat na, ang dami mong ginawa. Naglabas ka na ng puhunan, nangutang ka na. Bakit hindi mo ibalik kay Jesus? Panginoon, dati ako may control kaya nalugi ako. Bakit Panginoon, mula ngayon, ikaw mo may control. Ikaw na mag-control. Kapatid, sabi ko nga, pag si Jesus na ang ginawa mong manager ng buhay mo, pauunlarin ng Panginoon ang hanap buhay mo. Amen? Ano man yan. Kung namamasukan ka, basta si Jesus ang may control ng buhay mo, mapopromote ka. Kasi bakit? Kasi ang bawat mananampalataya ng Panginoon, mayroon laging espesyal na pabor sa Panginoon. Amen? Naniniwala kayo may espesyal na pabor sa Panginoon? Noong Lunes, sabi ko, Lord, sabi ko, ba't hindi mo ako pansin? Ba't hindi mo ako pansin, Lord? Miyak ako. Ba't walang pumapansin sa akin, Lord? Sabi ko, Panginoon, hindi ako nagrereklamo. Dumadaing lang po ako. Ba't di mo ako pansin? Alam nyo, tumawag si Sister Jenny, Pastor, tawagan mo daw si Pastor na ganito. Tawagan mo daw. Hindi ko kilala yun, ha? Sabi niya sa akin, Pastor, punta ka dito sa church. Noon lang kami nagkita. Alam niyo ba, may binigay sa akin yung pastor? Hindi pera. Hindi pera. Binigay ng pastor sa akin. Dami. Ang dami. Tapos noon, sabi ko, Pastor, magkano to? Sabi niya, hindi. Bigay ni Lord yan. Bigay ni Lord yan. Hindi ko siya kilala. Noon lang niya ako nakita. Sabi niya, hindi. Pastor Romel, bigay ni Lord yan. Ha? Mahal to. Mahal to. Magkano po? Hindi, bigay ni Lord yan. Tapos tinawag yung kanyang tauhan. Kunin mo yung isang sakong bigas, sakay mo sa sakyan ni Pastor. Wow. Nung araw na yon, tinignan ko yung bigasan namin. Sabi ko, bibili na naman akong bigas, bagamat hindi ako kumakain na ng kanin. Ba't ganun? Hindi na ako kumakain ng kanin, nauubos yung bigas namin. So, bibili na naman akong bigas. Mahal ang bigas. Tapos sabi ng pastor, lagyan mo si pastor ng isang sakong bigas. Alam niyo, umuwi ako, umiiyak ako. Siguro yung nakakita sa akin, sisira siguro, nag-away kaya siguro yung mag-asawa niyan. Kasi umiiyak ako. Sabi ko, Panginoon, pinaya mo ako. Napaya po ako. Hindi pala pinaya mo ako, napaya po ako. Hindi mo pala, hindi ako pansin, pansin mo pala ako. Pansin tayo ng Panginoon. Amen? Pansin tayo ng Panginoon. Gusto kasi ng Diyos pagpalain tayo. Kaya lang, nauuna kasi yung gusto nating all these things. Hanapin muna natin kung ano yung katwiran ng Panginoon, kung ano yung kalooban ng Panginoon, at bigay natin yung full control kay Jesus. And all these things shall be added unto you. Amen? Yun. Gusto mong i-bless, no? Gusto mo mang i-bless o pagpalain ng Diyos ang buhay mo. Gusto mong i-bless ng Diyos yung panahon mo sa mundong ito. Gusto nyo bang i-bless ng Panginoon yung panahon natin sa mundong ito? Ibigay mo sa Kanya ang unang bahagi ng bawat araw. Ano ibig ko sabihin? Ibigay natin sa Diyos ang unang bahagi ng ating araw. Pagkagising mo, huwag mo kagad kukunin ang kape mo o cellphone mo. Unahin mo munang magpasalamat sa Panginoon. Kadalasan pagkagising natin, cellphone agad, kung ano-ano agad ang naiisip natin. Ang dami kong trabaho sa araw na ito, kapatid, hindi. Pagkagising mo pa lang sa umaga, bigay mo na yung unang oras para sa Panginoon. Mag-pray ka, basahin mo ang Kanyang salita, at makikita mo ang buong araw na yan pagpapalain ng Panginoon. Bakit? Inuna mo siya eh.
Kasi sabi, seek first. Unang araw pa lamang, paggising mo, inuna mo na hanapin ang katwiran ng Panginoon. At pag naroon ka na, nagre-reveal ang Panginoon. Siya nagdidikta. At makikita mo, ang Panginoon, inilalagay ka sa isang kalagayan na kung saan makikita mo, siya pala ang may gumagawa sa buhay mo. Makikita mo na lang ang sarili mo na tumutulo ang luha mo sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, napakasarap na yung paggising pa lamang natin sa umaga, umiiyak na tayo sa harapan ng Panginoon. Nararanasan pa ba natin bilang mga mananampalataya na umiiyak tayo sa harapan ng Panginoon? O mas madalas umiiyak ka dahil sa asawa mo? Kapatid, umiyak tayo kay Lord. Ang sarap umiyak kay Lord. Ang sarap umiyak kay Lord. Pastor, umiiyak ka? Oo. Ang sarap umiyak sa Panginoon. Hanggat maaari nga, wag na mawawala yung presensya ni Lord eh. Ang sarap umiyak sa Panginoon. Ano ang gagawin natin? Gusto nating i-bless ng Panginoon ang panahon natin sa mundong ito. Ibigay mo ang unang bahagi ng bawat araw sa Panginoon. Huwag mong ihuhuli at tira-tirang oras lamang na halos napagod ka na sa paggawa sa lahat ng gusto mo. No? At yung sa Diyos, wala na. Panginoon, mamaya na lang kita kakausapin. Mamaya na lang tayo mag-usap, Panginoon. Mamaya na ako magpe-pray. Mamaya na, Panginoon. Sabi ko, naiiwan si Jesus eh. Pagkagising mo, hindi ka nag-pray. Pumasok ka ng trabaho mo. Pagkatapos, umuwi ka, pagod ka na. Sabi ni Jesus, di ka ba magte-thank you? Nakauwi ka? Hindi ka ba nagte-thank you sa akin? Hindi mo ba ako kakausapin? Lord, naantok na ako, pagod na ako. Nakuha niyo po? Ano naramdaman ni Jesus? Tapos gusto natin ng blessing. Kung gusto natin ng blessing, kausapin mo yun, nagbibigay ng blessing. May oras ka sa Kanya. May panahon tayo dun sa nagbibigay ng pagpapala. Sino yun? Ang ating Panginoon Diyos. Kung gusto mong i-bless ng Diyos ang iyong income, sino dito may income? Wala kayong income? Puro outcome kayo. Outcome. Sino dito may income? Wala, kung lahat tayo mayroong income. Ibigay mo sa Kanya ang iyong ikapu. Bigay mo. Gaano man ito kalaki o maliit yan, ang mahalaga, ang tinitignan ng Panginoon, yung puso ng taong nagbibigay. Meron nga, laki-laki nga ng ikapu mo. Tapos, Panginoon, laki-laki na ito. Laki-laki. Magkano ikapu ng 100,000? 10,000. Halimbawa, sahod mo, 10,000. Magkano ikapu? 10. Sabi ko nga, pinagtiwala lang tayo ni Lord dyan eh. Biruin mo, Diyos sa Kanya, 90 sa atin. Pastor, nagpagod doon. Kanino galing ang lakas ng katawan mo para maghanap buhay? Sa iyo ba? Kay Jesus. Gusto mo i-bless ka? Kailangan yung puso ng taong nagbibigay, cheerful, masaya. Hindi ito akin, sa Lord ito, maghahandog ako. Di po ba, parang ganito, di ba isang kagalakan yung tayo ay nakapaghahandog sa harapan ng Diyos? Pastor, yung utos na yan, para sa mga Israelita lamang yan. Panahon ni Moises, mga kapatid, ang unang tao pa lamang marunong nang magbigay sa Diyos. Si Cain at si Abel, naghandog pareho sa Diyos. Tingnan niyo yun, ha? Nandun na ba ang batas? Wala pa.
Sino ba una? Si Moises o si Cain at si Abel? Si Cain at si Abel. O tingnan nyo, mayroon ng paghahandog sa Diyos, mayroon ng pagbibigay. Ang sabi, si Cain, kinuha niya yung tira-tira. Yung pangit. Samansalang si Abel, kinuha niya yung pinakamataba sa kanyang mga alaga at yun yung inihandog niya sa Diyos. Ano sabi? Tinanggap ng Panginoon ang hain ni Abel. Naggalit si Cain, pinatay pa yung kanyang kapatid. Bakit? Dahil hindi tinanggap yung kanya. Bakit? Kasi yung binigay mo hindi the best para sa Panginoon. Parang ganito, kung magbibigay ka sa Panginoon, dapat masaya ang puso mo na nagbibigay. Ngayon, kung nararamdaman mo na hindi masaya ang puso mo, huwag kang magbigay. Ulitin ko, hindi yung nasa puso yun ang pagsunod sa Diyos. Kaya dapat, kapag nagbibigay ka, huwag mong isipin, Lord, ibe-bless mo daw ako, kailangan ibalik mo ito sa akin. Hindi. Hayaan mong ibigay mo lang sa Panginoon at ang Diyos na ang bahala sa iyo. Amen? Diyos na bahala. Huwag mo na isipin kung saan dadalhin yan. Basta ang isipin mo, binigay ko yan sa Panginoon. O sa Bagong Tipan, meron bang istorya ng pagbibigay? Meron. Meron nagbigay ng napakalalaking halaga. Nilagay sa buslo. Ang lalaki. Nandun ang mga alagad sa templo at ang Panginoon, tinitingnan ang mga nagbibigay sa templo. Tapos noon, nagbibigay ng malalaki. Tapos mayroong isang babae. Pulubi. Sabi, nagbigay ng 2 kusing. Ano daw? 2 kusing. Kung tayo yon, sino ang malulugod? Sino ang kalulugdan natin? Abay, siyempre, yung nagbigay ng malalaki. Pero sabi ng Panginoon, sino sa kanilang sa nagbigay ang kinalugdan ng Diyos? Sabi yung nagbigay po ng 2 kusing. Tama. Bakit? Kasi ibinigay ng babaeng ito, yung lahat-lahat na sa kanya, wala siyang itinira. Kapatid, hindi lang ikapo ang ibinigay ng babae, kundi lahat ng nasa kanya. Ang sabi yung iba, nagbibigay yung sobra lang sa kanya. Pero ang babaeng ito, ibinigay niya kung ano yung lahat-lahat sa kanya. Kapatid, sa pagbibigay, ang Panginoon hindi nakatingin sa kung magkano ang binigay mo. Tinitignan ng Diyos kung nagtatapat ka na nagbibigay sa Kanya at binibigay mo ito ng masaya sa harapan ng Panginoon. Sa tingin ninyo, kapag nalugod ang Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Gusto mo i-bless ng Panginoon ang iyong trabaho o business, ibigay mo sa Kanya ang control. Ano man ang magaganap o maganap sa hanap buhay mo, ibigay mo kay Jesus yung buong control ng buhay mo. Kapatid, subukan mong pasakayin si Jesus sa iyong bangka at tiyak makikita mo ang buhay mo mula sa kawalan patungo sa nag-uumapaw na buhay na puno ng pagpapala ng ating Panginoon. Ano pa, kapatid, ang iniintay mo? Hindi mo sabihin, Panginoon, mula sa araw na ito, ikaw na ang may control sa buhay ko. Amen? Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. O Diyos, kadalasan kaya kami nabibigo dahil kami ang may control sa aming mga buhay. Kaya bigo kami, Panginoon. Ngayon, Panginoon, nagdidesisyon po kami, Panginoon, sa oras na ito, na ibigay sa iyo yung full control, Panginoon, sa aming mga buhay. Sumakay ka, Panginoon, sa aming mga bangka. Nang sa ganon, Panginoon, i-bless mo ang bawat isa. O Diyos, tulungan mo kami na hindi maging madamot, kundi maging mapagbigay, Panginoon. Maging mapagbigay. Nang sa gayon, O Diyos, pagpapalain mo kami. Panginoon, tulungan mo kami na makita namin, Panginoon, na hindi kami, Panginoon, o Diyos, hindi sa amin ang gagaling ang mga pagpapala,
kundi sa iyo nanggagaling ang lahat ng pagpapala sa aming buhay. Simula ng aming mga bibig, Panginoon, na magpuri, magpasalamat sa bawat araw na dumarating, Panginoon. At kung may karamdaman at pinagaling mo, Panginoon, lumabas sa aming mga labi ang pasasalamat at pagpupuri, Panginoon, sa iyo. O Diyos, ikaw ang lagi ang maitataas. Hindi in tao, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, ang maitataas, kundi ikaw ang maitataas sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa buhay namin, sa daigdig na ito. Habang iniintay ka namin sa nalalapit mong pagbabalik, nawa, madatnan mo kami, O Diyos, na ikaw ang may kontrol ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Tawagin po natin yung mananalangin.